Yan mga buddy, isang maulang hapon po sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ito, maulan, medyo may bagyo. So palabas po tayo ngayon mga buddy kasi magsusundo tayo. Punta tayong airport. At yun nga mga buddy, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. At quick ano lang ito mga buddy, quick update lang po. Kasi mayroon pong nagchat sa akin na kung saan gusto pong tulungan si Nanay Gina sa mga ano po pala, nangangamusta kay Nanay Gina, kay Jan. Yun, ito po yung video para sa inyo mga buddy. Sa mga naiinis din yan. Pero alam naman natin mga buddy yung katotohanan na kawawa din naman talaga yung kalagayan nila. So yun nga po, kung matatandaan nyo po nung nakaraan si Nanay Gina galing po sa bahay. Yun na po yung last na punta niya sa bahay, na kung saan humihingi siya ng hindi siya humihingi mga buddy. Hindi, nagpatulong siya sa akin para makontak sana si Jan mga buddy nung time na yon, pero hindi naka-online si Jan. At yun nga mga buddy, ang sabi niya sa akin kasi pumunta sa bahay, kinamusta niya ako kung nagchat-chat daw si Jan. Sabi ko hindi nagchat-chat sa akin si Jan kasi matagal na rin na hindi nagchat-chat si Kuya Jan sa akin mga buddy. Ang contact talaga niya si Kuya Renji. So yun nga, kinausap ko si nanay at kinausap ko rin siya kasi nga ang gusto niya mga buddy, parang nagtatampo siya kasi bago yung pagpunta niya sa bahay mga buddy, nakita ko kasi siya sa daan dito malapit sa amin na nangangalakal. Hindi ko lang yun na i-vlog mga buddy, or hindi ko siya nakunan kasi nga po gabi at saka hindi po ako pwedeng tumigil doon sa basurahan na pinangangalakalan niya kasi nga po makaka-traffic tayo. So yun, hindi ko siya nakausap ng gabing yun. Tapos mga ilang araw pumunta siya sa bahay. So yun nga, kinamusta ko po siya. Nakita nyo naman po yung kanyang kalagayan ay parang lumala nga po. Hindi parang lumala po talaga sa mga nakakilala kay Nanay Gina. Kasi dati naman nung nasa akin siya lagi siya sa bahay. Okay siya, di ba? Matatandaan yung mga buddy, sinama ko pa siya sa probinsya, silang mag-ina. So nakakausap na maayos siya. Pero ngayon mga buddy, medyo lutang na si nanay. At yung baston niya, kahoy na lang siya na mangga. Ay mangga ata yun o bayabas. Basta wala na yung baston niya kasi nawala daw ata. Or naiwan, hindi ko alam. Basta iba kasi, pinagdugtong lang na kahoy yung baston niya. At may mga dala siyang maraming bag at kung ano-ano. Tanong ko siya kung kamusta. Yun nga, syempre alam naman natin si Nanay Gina ay yung ugali niya, di ba? Yung pananalita niya okay lang, ganoon. Tapos marami siyang kukwento. At yun nga mga buddy, ginawa ko tong video na to kasi nga meron pong gusto sanang magpaabot ng pagmamahal sa kanila. Pero sabi ko naman po, hindi ko po din tinanggap kasi mga buddy, syempre hindi ko naman alam kung ano yung update kay Nanay Gina. Syempre ako po, hindi naman po ako basta-basta tumatanggap ng mga padala nyo mga buddy o sponsors nyo kung hindi ko nakikita yung tao or hindi ko nakakausap. Mas gusto ko po, bago ko po tanggapin yung mga sponsors nyo o pinapaabot yung pagmamahal, kaya tiyak ko na makakausap ko yung tao. Kasi mahirap naman po kung nasa akin na yung gusto nyong ipaabot na pagmamahal tapos hindi ko po sila mahagilap o makita. So ganun po yung aking estilo na pagbablog. Hindi po tayo yung basta pag may gustong magpaabot ng pagmamahal, kuha lang tayo ng kuha, saka natin hahanapin. Hindi po ako ganun mga buddy. Ako, itiyak ko muna na nakakausap ko, na makakasama ko bago ko po kunin or pwede nyo pong ipadaan sa akin yung pagmamahal na gusto nyo. So ngayon po, yun nga, kay ma'am na gustong magpaabot ng pagmamahal, hayaan nyo po pag may update po, i-update ko po kayo. Pero for now po kasi si Nanay Gina po ay hindi na po pupunta sa bahay, medyo matagal-tagal na po. Ang last na punta niya sa bahay, yung papaalam siya na ipinapaalam kay Kuya Jan na pupunta siya ng Tarlac. Kaya medyo iba yung boses ko dati, pinapagalitan ko siya kasi ang gusto niya basta salubungin siya ni Jan doon sa Tarlac sa kanto ng Kamiling. Yun ang sabi niya sa akin. Kaya nagagalit po ako dati kasi baka totohanin niya at pumunta talaga siya. Syempre mga buddy, ang daming kanto sa Kamiling at saka wala naman siyang cellphone para makontak si Kuya Jan. Kaya binag ko yun. Kaya Kuya Jan, kung makapanood mo yun, puntahan,
tingnan mo yung vlog, kasi mula noon hindi na pumunta dito si Nanay Gina. At yun nga, nung nakaraan mga buddy, sa mga nangangamusta rin kay Kuya Jan, wala po akong idea kung ano nangyayari sa kanya, hanggang sa nagchat po sa akin si Ma'am Amor. Actually tumatawag po siya, hindi ko lang po nasagot kasi minsan nasa biyahe po ako nagdadrive, hindi ko po nasasagot, pinapatay ko po. Yun po, nagchat po siya sa akin, pabasa ko na lang din po sa inyo para at least may idea po kayo kay kung ano po yung ginagawa ni Kuya Jan. So lalagay ko na lang po dito sa screen yung yung chat ni Ma'am Amor, baka po kasi sabihin nyo na nagloloko ako o kaya gawa-gawa ko lang. So para may idea din po kayo kung ano na nga ba ang nangyari kay Jan, kung ano na nga ba ang plano niya sa buhay, kasi base doon sa chat ni Ma'am Amor ay hindi maganda. At kaya na lang din po yung humusga mga buddy. Ginagawa ko tong vlog na to para may update lang po kayo, kasi may mga nagmamahal po talaga din naman sa kanila mula nung na-vlog natin, no? Ito po sabi ni Ma'am Amor, babasahin ko na lang po. Ito po yung chat, medyo marami po yan. Ayan, mag-ano ka na lang po, mag-ano lang po ako yung parang salitan. Sabi niya, good PM ka buddy, si Jan. Ito po nag-chat ito si Ma'am Amor noong siguro mga 3 or 4 days mula nung ni-upload ko yung vlog ni Nanay Gina. Tapos ayun, tapos kahapon kasi nakaagaw ng attention sa akin o pansin yung mga sinabi ni Ma'am Amor kung bakit ganun at kung ano yung mga ginagawa ni Jan na kalokohan doon. So hindi ko po alam, sila po yung makakapagsabi niyan ng katotohanan, kasi hindi ko naman po nakikita. Para sa akin lang po, update ko lang po kayo, kasi yun, na-vlog po natin sila dati, pero yung responsibility wala na po sa atin kasi nandun na po sa kanila, kasi nandun po si Jan. Ayan po, sabi niya, good PM ka buddy, si Jan may trabaho siya, nagpapadala naman si Jan ng pera sa mama niya, nagtatrabaho siya, nagtitinda ng manok na luto, sabi niya, 300 a day niya, sabi niya. So ito chinyat na noong napanood siguro yung vlog ko mga buddy. Tapos sabi ko po, nag-reply po ako, dapat po ma'am, sabi ko, pasyalan nyo rin si Nanay Gina, kasi di na po nagpupunta dito sa bahay niya. Nung last punta niya dito, pupunta daw siya dyan, ang sabi niya. Tsaka kawawa naman po, sabi ko, yung matanda, lalong lumala, lagay niya. Sana maintindihan nyo pa rin po, di po laging pera ang need niya, kundi yung anak niya po, sabi ko kay Ma'am Amor. So nag-reply po ulit siya, sabi po niya, lagi po nagpapadala si Jan ng pera kabady, 1 month wala siya work. Sa ngayon po, pinasok ko siya, nagtitinda po siya ng pritong manok sa palengke po, 300 po a day niya, 3 days pala po siya, sabi niya. So yun, nagtitinda daw ng manok. Kasi dati ano po, kasi nabanggit nyo na rin po kay Nanay Gina yun. So nag-reply na rin po ulit ako mga buddy. Sabi ko, ma'am, di po sa nakikialam po ako may sinabi po kasi kayo sa kanya, napapasyalan or uwi nyo si Jan para makita niya po. Kawawa po lalo si Nanay Gina, mukhang mas lumala na po siya, di na siya nagpupunta sa akin. Last na po nung sinabi niya napupunta dyan sa inyo. Sabi ni ma'am, si Jan na lang po kausapin nyo sir. Sabi niya, sinabihan ko na siya at mag-ipon po si Jan, papagawa niya bahay nila, sabi ni Ma'am Amor. So hindi ko alam kung ano yung papagawa, mabali bahay daw. So sabi ko ulit, labas na po ako dyan ma'am, pasensya na po kung ano ang sinabi ni Nanay Gina, naka-vlog naman po, yun lang po. And then yan ma'am, mga buddy, marami siyang miss call. Nag-miss call siya nung Saturday lang, nag-miss call siya, hindi ko nasasagot. And then nag-message siya mga buddy, sabi niya sa akin, sir, pwede ba kita makausap, sabi niya. Call po ako, may sasabihin lang po ako importante. So ayan po yung ano niya, marami po Alam nyo po ba ginawang kalokohan? Alam nyo po ba may ginawang kalokohan si Jan dito po sa bahay pa namin mismo kabady, sabi niya. So nag-reply po ako nung Sunday na ako nakapag-reply. Bakit po, sabi ko. So sabi niya, ito yung sabi ni Ma'am Amor na ginawa ni Kuya Jan. Nahuli ko po na may pinatulog siya na babae sa kwarto niya. Girlfriend niya, pinagalitan ko siya, hindi na siya nakapasok sa trabaho niya, natanggal po siya kasi
And hindi ko alam to kung 12 days na hindi pumapasok o 2 days. Hindi ko alam kung 2 days o 12 days kasi may 1 tsaka, ay parang L tsaka to, baka 2 days siguro. Kasi 2 days na po siya hindi pumasok. Kinausap ko siya, napapauwiin ko siya, hindi na siya nakikinig sa akin. Nasulsulan na siya ng mga barkada niya. Grabe, iyak niya nang sabihin ko napapauwiin ko siya kasi magiging kawawa na naman daw siya pag uwi niya. Sabi ko naman, yun pala naisip mo, nakawawa ka pag umuwi ka, sinayang mo kako ang trabaho na magaan at maganda na sana po yun. Sabi, yun, chat lahat yun ni Ma'am Amor, sabi niya. Kinausap niya daw si Jan, at yun, napapauwiin, sabi daw ni Jan, magiging kawawa siya pag pinauwi. Yun, ito po yung kanyang chat mga buddy. Ayan, ito yung sinabi niya. So ako hindi ko panghihimasukan to. At yung ginawa ni Jan, na sabi nila na ng babae, nagpapatulog na ng babae sa bahay nyo ma'am, nasa poder nyo po siya. Kayo po ang may responsibility. At kung ano man ang mangyari or magawa niya, wala po kaming kinalaman. Gusto ko lang po maging klaro. Although salamat po kasi ini-inform nyo kami, pero nasa inyo po yung full authority dyan kasi nasa pamamahay nyo po siya. At kung ganun naman po yung ginagawa niya, nasa inyo na po kung paano niya siya didisiplinahin. At doon din po sa sinabi nyo na papauwiin nyo siya, hindi ko rin po pangimasukan kung ano yung gusto nyo. Kasi para sa akin po, kinausap ko na rin po kayo na kung pwede, kasi sabi nyo naman po daw dati kay Nanay Gina na ipapasyal-pasyal nyo si Jan na para magkita yung mag-ina. Yun din po yung hinihimutok ng butsin ni Nanay Gina o kinakatampo niya, nagalit siya sa inyo kasi nga po ang dami nyo daw pangako na hindi naman po tinutupad. So alam nyo naman po ang isip ni Nanay Gina, hindi po yan stable. So pero meron pa rin siyang capacity na pumunta sa barangay o magreklamo. Yan, pinapaalalahanan ko lang po kayo baka kung anong gawin ni Nanay Gina. At yun nga po, nasa sa inyo na po yun, pero sana po mas madisiplina nyo ng mas maayos at mas magawa nyo po ng aksyon. Para sa akin po, kayo po talaga yung may authority dyan kung paano nyo siya didisiplinahin. Ngayon po sa sinabi nyo na papauwiin nyo, tapos nag-iiyak si Jan, sabihin niya nakawawa siya. Para sa akin kasi, kung ikaw mabuting anak, mas iisipin mo yung kalagayan ng matanda mong nanay na nagluwal sa'yo kung bakit ka nandyan ngayon kaysa sa sarili mo o ibang tao. Ngayon, kung yun talaga yung nasa isip, puso ni Kuya Jan at yun yung ginawa niya, so masasabi ko na binaliwala na niya ang kanyang nanay at yun ay hindi reasonable sa akin para siya ay walang rason para gawin niya yun para sa akin mga buddy. Hindi yun karapat dapat at hindi katanggap-tanggap para sa akin na isang anak yung ganong pananaw niya sa buhay na pag pinauwi siya mas magiging kawawa siya. Mas naging kawawa ang nanay mo ngayon ko dyan. Yun lang yung masasabi ko. Yan, sa inyo po Ma'am Amor, pasensya na po, hindi ko po kayo nasasagot. Labas na po ako dyan, in short po, ayoko makialam. Nasa poder nyo po siya at salamat, nagpapasalamat lang din po ako at ini-inform nyo po ako. Hindi ko po pwedeng panghimasukan kasi nandyan po siya sa inyo at hindi ko po nakikita kung ano talaga yung ginagawa niya at kung paano siya masta. Kasi nung nasa akin naman si Kuya Jan, sa pagkakakilala ko naman, nadidisiplina ko naman siya dati. Pero siguro baka lang naging maluwag po kayo or naging kampante kaya siya na ganyan. Pero hindi rin noon may iwasan kasi nagbibinata. Dati pa kahit si Kuya Renji dati may nabanggit siya sa akin nga na ganyan na problema si Kuya Jan. Pero hindi ko yun masyadong pinagtuunan kasi nga wala naman siya sa poder ko. Hindi naman ako yung dumidisiplina pa sa kanya. Kaya yun, nung nasa akin naman okay siya. So yun mga buddy, in-update ko lang din kayo at kahit pa paano naawa ako sa nanay ni Kuya Jan. Kuya Jan, malaki ka na, may isip ka na. Sana naman tumanaw ka ng utang na loob sa nanay mo kasi siya yung
wala ka kung wala siya talaga, kahit anong gawin natin. So ayan, Ma'am Amor, pakiusap po lang din po, sana po mapasyalan nyo din po si Nanay Gina, kasi alam nyo naman po yun sa kanila. Ayan, so yun lang po sa akin. At ayan, na-update ko lang din po kayo. At sa mga nagmamahal po kila dyan at Nanay Gina, yun po yung update kila sa kanila, kasi hindi na rin naman po sila nagpupunta sa akin. Alright, so ayan mga buddy, maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam po, salamat po, at susundo po muna tayo. Alright.